Hello guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko rin pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa nag-like, comment, share, nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa kayo subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa 11-9 Workshop. Okay, so guys, tuloy-tuloy tayo sa ating bagong series which is Workshop Essential Series. No guys, last time nag-vlog tayo about sa ating circular saw na jigs, no? Gumawa tayo ng crosscut and rip cut jigs. So very important basic na circular saw. I think kapag bumili kayo ng circular saw like this one, gumawa kayo ng crosscut. Gumawa agad kayo ng crosscut at rip cut jigs. Makakatulong talaga yan sa inyo, okay? Pero ngayon, may gagawin tayo na bagong jig, no? Kasi as you may know, wala na akong miter saw. So I got rid of my miter saw, pero kailangan kong meron ako isang project na gagawin and kailangan ko ng maraming crosscuts, okay? Na crosscuts na uniform, yung pare-pareho yung size. I could do that using yung circular saw and yung ating guide na ginawa, no, na crosscut guide. Pero mas maganda kung gagawa ko ng isang platform na pwede akong mag-repeatable cuts, okay? At yan yung gagawin natin. And it's a circular saw cutting station, no? Gagawa tayo ng parang base na pwede natin gawing parang miter saw yung ating circular saw. And it's very easy to do guys. Gamitin ko lang dyan is mga recycled lang na items dito sa shop tulad ng ginawa natin doon sa ating guide last time. Okay? So tara guys, gawin natin yan and let's go! So guys, ngayon gagawin muna natin yung base ng ating cutting station. And for this, gagamit lang ako nitong lumang 1/2 na plywood. So, lalagyan ko lang to ng wood glue, na Pioneer wood glue of course. We're using Pioneer wood glue here all the time. And then, ididikit ko sa kanya is isa pang 1/2 na plywood. No? Pero mas magandang quality na plywood yung gagamitin ko sa top niya para mas makinis. Ito kasi medyo rough na to. I think this is like a Palocchino plywood na nakuha ko lang kung saan. So, okay na yan. And yan, kinalat ko lang yung aking yung glue sa kanya to make sure na yung every surface niya is malagyan ng glue. So ito yung pinakamaiging top niya, ayan, sa one side. So ito yung para maiging cutting side niya. And then this one, sa kabilang gilid naman, ito, ano na lang, maliit na piraso na lang to. I-trim ko naman niya, so okay lang. So, lagyan ko lang ulit ng glue. So, bakit magkahiwalay yan, guys? Kasi nga, balak kong lagyan ng T-track sa gitna na pwede nating kabitan ng hold down clamp. So, yun yung magiging T-track natin. Ayan, yung kulay blue na yan. So, ididikit ko lang yan dyan. And then, ika-clamp ko lang siya and then let it dry overnight bago ko siya i-trim sa table saw. Okay guys, so nakat ko na yung base niya and it's around 1 feet by 16 inches. Tapos ito nilagyan ko na siya ng itong tawag dito, T-track, no? So para yan dun sa ating bala ko ilagay na hold down clamp at stop block, no? So ngayon, ikakabit natin naman yung mga dito, yung parang fence niya rito. So nag-cut na ako dito, ito. Kinat ko to using the table saw. This is 5 centimeters yung taas niya. So ganito yan yung dito sa taas and then dito sa baba naman is ito 6 centimeters lang. So I need this open space here kasi lalagyan ko to ng 45 degree na guide para kahit na mga 45 degrees or kahit whatever degrees nilagay natin, okay lang. So, crucial lang guys na kailangan ito 90 degrees. So, gamit tayo ng yung ating malaking speed square. Tapos, natin to. I-glue muna natin to dito. Yung dito kasi sa baba, pwede siyang i-adjust. So, kahit hindi siya ganun ka square sa ngayon, pero mamaya i-square din natin yan. So, ito, kabitan ko lang ng glue. Again, kailangan 90 degrees to guys ha. Kailangan straight na siya. It's very crucial para sa accuracy ng ating ginagawang guide.
Alright, so ito ring part na to, tong sa ilalim naman. Again guys, kailangan 90 degrees to ah. Ayan, so I'll just let that dry. And ang magbigyan tayo niyan ng around 9 inches ng cutting. So I think that's more than enough for me naman. Kasi gamitin ko na ito tapos mga cross cut. So yun, hindi naman ako gumamit ng malalapad na kahoy. So pwede na yun. Pero syempre, kung sa inyo gusto niyo mas malaki, okay lang yun. Gamitin mas malapad or mas mahaba, di ba? This is enough for me in my workshop naman. So, hintayin lang natin yan na matuyo. Oh, okay guys. So, here is yung ano natin, crosscut station natin. Hindi ko na ano, kung paano ko ginawa yung railing. Pero ang plano ko dyan is gumamit ng 1 inch na angle bar ito. Ang kaso ay kulang yung angle bar ko. So, kapos siya. And kailangan ko siyang tabasin pa ng mas maliit para hindi tamaan ng adjustment ng ating circular saw. Yung adjustment knob niya, no? Matrabaho yun. So, kailangan pang grinderin to. And alam niyo naman na limitado lang yung aking oras dito sa shop. So, naghanap na lang ako ng ibang pwedeng material. And luckily, nahanap ko to. It's an aluminum na, no? Ginagamit sa mga shelving, no? Lalagyan ng mga shelves. That's glass and aluminum, di ba? So, meron pa ako nito. Galing to sa papa ko, no, sa aluminum namin. And hinati ko lang siya. Ginamit ko lang ng lagaring bakal para medyo tahimik na konti. Hinati ko siya sa 2 parts ito. Tapos malipis lang yung kanyang pader. Yung pader to yung kanyang ano dito, yung kanyang wall dito. And that just fits exactly sa ating circular saw. Ayan. So, yan. So, it slides well naman. Ang problema lang is yung blade guard itong circular saw. Kapag pumasok siyang ganon, nahirapan siya umatras kasi sumasabit na yung kanyang blade guard yan, oh. So, I think kapag gagamitin ko itong cutting station na to is i-ano ko muna yung blade guard. Tali ko muna whatever. Pero guys, wag niyong gagawin 'yon. Never ever never ever na disable niyo yung blade guard niyo, especially when you're using a circular saw. Pero since nandito naman siya sa station na to, it's relatively safe naman kahit na hindi mo natin gamitin yung blade guard, no. Pero ayun nag-cut na ako sa kanya. Ito, meron na siyang cut line. Ayan, nandiyan dumaan yung circular saw. So, kung gusto ko magtabas ng kahoy, I just simply, teka lang, wala ako ng sample dito. Okay, halimbawa ito, gusto ko lang mag-cut dito. So, mamarka lang natin yung gusto nating tabasin. Ayan. Tapos, and just gotta put a line there. So, halimbawa yan ang gusto natin tabasin. So, yung linya na ginawa natin, itatapat lang natin dun sa cut line ng ating cutting station. Ayan. And then, let's just let our circular saw do the work. Ayun, no? And, natin kung square siya, dead square. So yeah, that's great. Accurate siya. Okay guys, so ayan, tapos na siya. And nilagyan ko lang siya ng kinaskasan ko lang siya ng kandila. Yung kanyang yung railings niya na aluminum. Eto, kinaskasan ko ng kandila para dumulas siya, no guys. So, it works na. And halimbawa, magkakat tayo. Secure lang natin siya sa ating table para hindi siya gumalaw. And this is why MFT tables are so awesome. Kasi pwede mo siyang i-secure. Ang ganyan. Kaklamp mo lang siya. Ayan. So, you have now set up na pwedeng parang miter saw na, guys. So, halimbawa, magkakat ka lang ng 90 degrees lang. Meron tayong dito. Sample dito. Plywood lang, guys. 90 degrees. So, simple 90 degree cut, guys. Ayan, 90 degrees yan, na-cut, no? Now, what if 45 degrees? Gumawa ako ng jig para dyan. Ito yon. So, ito yung naisip ko na jig na solusyon. Actually, gusto ko sanang gawa na lang siya ng parang dito yung gumagalaw na arm. Pero, at saka na yon, mas madali ito solusyon na to. So, iyan mo lang siya ganyan. Itatapat mo lang siya doon sa cut line. And you can cut 45 degree cuts using that. Yun nga lang,
doon lang siya sa dulo gumagana. So, halimbawa ito, gusto mong kagawa lang ng 45 degree na cut sa dulo, just put it there. Ayan, 45 degree na cut. So, ito, gumawa ko kanina. Ayan, 45 degrees yan, guys. Now, ito ka, dahil meron siyang T-track, pwede mo siyang kapitan nito. Ito yung tinatawag natin na hold down clamps. So, pwede mo i-hold down yung mga material na gusto mo i-cut kung sa tingin mo is hindi siya safe na hawakan. For example, ito. So, pwede mo siyang i-hold down yan. Ayan, ganyan. Ipitin mo siya. And that's not gonna move. So, pwedeng hands-free yan. Yun. Also, pwede mo itong gamitin as a stop block. So, ayan. Pwede mo na siyang gamitin as a stop block para sa mga repeatable na cuts. So, halimbawa, gusto mo mag-cut ng kahoy ng iba-iba yung ano, or pare-pareho yung size, then you can use that. Teka lang, hawak na ano na ako ng ibang kahoy dito. So, halimbawa ito, cut natin. Same size. So, we can just ayan. Oh, uniform. Pare-parehas na cuts, uniform cuts. So very versatile, and I think this would be a very useful na ano na jig. And I'm gonna use this sa ating future project kasi meron tayong gagawin na isang malaking project. We don't have a miter saw, pero this time we can use this jig instead of yung table saw. Okay guys, so here's our circular saw na cutting station, cross-cut cutting station. It's very effective. It's quite small, so pwede ko siya itago lang na sa ilalim lang ng aking workbench, no? So, I'm gonna link yung mga materials and yung mga ginamit ko dito, no? Yung especially yung ating T-track at yung ating hold-down clamps sa ano, maglalagay ako ng Shopee link, no, guys, ito sa ating vlog para kung gusto niyo umorder niyan, eh pwede rin, okay? So, yeah, I think this will be very useful, and I think magiging ano to, malaking ano to sa workshop ko since wala na akong miter saw, okay? Pero I think in the future baka mag-miter saw lang, baka mag-invest din ako sa bagong miter saw kasi nami-miss ko na may miter saw actually. So, actually nung may miter saw ako, yun talaga yung pinaka-useful, pinaka-gamit na cutting tool dito sa shop. Pero yun nga lang, masyado lang siya talaga malaki. So, I think I should just find a miter saw na medyo maliit ng konti. I don't know. Pero kung hindi man ako makakat ng bagong miter saw and then pagtyagaan ko na lang ito, this would work really well para sa ating next project, no? Okay? So, yun lang guys. I hope na natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. And I hope to see you guys again next time. This is Gene from 119 Workshop. Diyos!